Rosby by Judas Alejabo. Ugad dinamita tikatates alitis ala hypertes. O sa Gregong pinulungan, kung hubaron sa Latin nga pinulungan nagingon, non enim posomos aliquid versus veritatem sed pro veritate. Kung hubaron sa Bisaya nga pinulungan nagingon, kay wala kita mabuhat sa pagbatok sa kamatuoran, kundili ang pagdapig sa kamatuoran. Amen. Amen. Sa mga igsoon, sa wala ko magkailakanap ko, ako dahil si Brother Rosby Alejabo. Kalian ko sa kapastor sa born again Christian. O karon nahimo na ang Katoliko. Kami to klaseng born again kalian to katong dili mo to Santos. Hey! Kami to klaseng born again kalian dili mo to Santos. Dili din para sa Katoliko. Ang Katoliko daghang kay mga Santos. Tinuod eh. Na San Pablo, na San Pedro, San Tilmo, San Bayong. Kami sa born again kalian dili mo to Santos. Ang among gituuhan na gyud si Vilma Santos, Julian Santos. Alexon, nga tuguti ko mga pag-ambit sa akong kasinatian. Kaya ito gikan sa pagpamastor sa born again. O welcome mo sa mga dili Katoliko. Nga unya, doon na tayo open forum. Libre mangutana. Usahan na ba ka ng mga dili Katoliko, magbugot-bugot na sa kilid-kilid. Ayaw magpagbugot-bugot sa kilid-kilid, pangutana mo kaya nun. Naatay libre open forum. Libre mangutana sa mga pagtulunan sa simbahan Katoliko. Lahi ang Katoliko sa mga dili Katoliko magsangyaw dire. Hoy! Nga naman, kaya ang dili Katoliko pag humagsangyaw dire, pag humagbira sa Katoliko, muda, lakaw na dayon. Walay open forum. Una, ang Katoliko pag humanog, wali dire, dili open forum. Una, ang sabay kalainan naman sa Katoliko sa dili Katoliko. Kami, ang Katoliko pag mabuwali dire, dili magdaladalag sibot. Hoy! Ang mga Protestante pag magwali dire magdadalag sibot. Unang Korinto 11:7, nakadawat kamo nga way bayad, muhatag usab kamo nga way bayad. Amen. Wala nga pasalamaton ko nga nahitabo kini atong second time na Bible exposition inubanan sa atong mga Catholic faith defenders, mga Knight of Columbus, o tanan mga Katoliko nga maminaw sa atong programa karon. Welcome kanatong tanan. Amen. So ngayon, kula ni Kristo, no? Naging usa lang kasimbahan ang gitukod sa itong Ginoong Jesucristo. O wala na ilain pa. Nganong nakapamatuod ko na ng leksyon. Tungod kay ako kaliadto, usa ka pastor nga kusog mga taki sa simbahan Katoliko. 2014, na-convert ko sa Katoliko tungod sa kamatuoran. Na kung supak mo sa akong gibalugan karon, pwede mong mangutanan ako. Tungod kay naggiingon diya sa panultihon, argumentum contra factum non balit. Kung imong argumento magsumpaki sa kamatuoran, dili ka na palido. Tungod kay usa lang ang giangkon sa kasaysayan ug reliyon nga simbahan nga gitukod ni Kristo, way lain ang simbahan Katoliko. Amen. Mateo 16:18 mingon si Kristo, Tues Petros et soperam Pitram, adibicabo ecclesia miam et forte empere non provelebon adversus iam. Dahil ko si Pedro, o sa ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang ganaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. O kalang simbahan na, mao lang giangkon sa World History by Webster 211 and World History by O'Brien page 138. Nga walay laing simbahan, nga adunay girikanan, sukad pagayod sa kakaraanan, walay lain kundili ang Iglesia Katolika Romana. Ito lang palakpakan itong buhay ng Ginoo. Mao na nga, sakit kaniadto nga kami mga pastor na namalik sa Katoliko. Mao na nga among mga kaubang mga pastor sa palibot, mga suko na mo. Lalo ko nung ibalhin mi sa Katoliko. Apalikso na giingon sa Juan 8:32, Biritas, Libera Bitbos. You shall know the truth, and the truth will set you free. Kinahanglan mahibalo ikaw sa kamatuoran. Kaya naman, ang kamatuoran buhatod ngadto sa kagawasan o sa kalawasan. Amen. Amen. Maligson, unang rason nganong
na ako sa Katoliko karon. Tungod kini sa Biblia. Hey, tungod kini sa Biblia. Nga ako na ibalaan, na-discovery na ako mga igsoon. Nga ang Biblia di ay, kikan di ay sa Katoliko. Amen. Ang Biblia, hinaguan sa simbahang Katoliko. Without the Catholic Church, there is no Bible. Because the Bible is the product of the Catholic Church. Dili na ko na ibalaan, nga wala magulan ng Biblia. Wala magulan ng Biblia dili sa Kamadbaran. Okay, pulit na sa pastor ng Giwali. Dili na ko na ibalaan nga ang Biblia hinaguan sa Katoliko. Unya, ang talan involved yung makompile ang Biblia walahi ng Katoliko. Bisa ng Protestante wag iambag kiini. Oy! Wala igsoon niya. Kinsa may nagbutag kapitulo sa Biblia? Protestante ba? Pastor ba? Ang nagbutag kapitulo sa Biblia, iyang pangalan si Cardinal Hugo T. Santo Caro. Katoliko. Kinsa may nagbutag bersikulo sa Biblia? Born again ba? Ang nagbutag bersikulo sa Biblia, iyang pangalan si Father Sanctis Pagninos, Osaka Dominican priest. Amen. Karon, kinsa may nag-compile sa Biblia? Oy! Mga sabanista ba? Dili oy! Ang nag-compile sa Biblia, iyang pangalan si Saint Jerome. No? Kailan mong Saint Jerome? Dito tagabutuan ha? Si Saint Jerome nga sa kapari ng Katoliko. Unya, kinsa may nagpangalan sa pulong Biblia? Oy! Kinsa may nagpangalan sa pulong Biblia? Kaya mga Katoliko, katong pastor pa ko sa una, magsipit-sipit og Biblia, biingon ako, ang kaluwasan na makaplagan sa Biblia. Pangutan na, walay ko kabilog kinsay nagpangalan sa pulong Biblia. Bisan si Kristo, mga igsoon ko mga dili Katoliko. Bisan si Kristo, wala abit sa biingon na kining kasulatan nga ng Biblia. Oy! Wala din biingon ng mga apostoles nga kining kasulatan manuskripos nga ng Biblia. Amen. Ang nagpangalan sa pulong Biblia, usa ka Santo Papa sa simbahang Katoliko, iyang pangalan si Papa Sergio. Sa tulong palakpakan ng Ginoo. Muna nga, insulto kay karong panahon na ba? Na himugso ang Biblia, na compile ang Biblia, pinahagi sa pagpaningkamot sa simbahang Katoliko. Katoliko nagbutag kapitulo sa Biblia. Katoliko nagbutag bersikulo sa Biblia. Katoliko nag-compile sa Biblia, pero born again nagbasa-basa karon. Oy! Di ba? Insulti kayo? Insulto kayo ang nicho sa langga maglupad-lupad ra. Ang nicho sa isda maglangoy-langoy ra. Insulto kay langga mo sa dagat, ang isda tagluwag langoy. Kita man ang Katoliko usahay, tinuod eh. Tinuod! Kita Katoliko pitok-pitok ring mata to usahay. Ako tanong to sa mga dili Katoliko, mag-yango na ta. Tinuod eh. Tinuod! Mo na sa Bro Mars, shout out. Wala nga. Nagiingon sa panultihon, weak Catholic become a Protestant, but strong Bro, John Protestant Michael. become a Catholic. Amen. Amen. Kato mahuyang nga, Katoliko di palin sila itinuan. Pero kato mga pastor na nag-eskwela Biblical Theology, na himo ng Katoliko, ato palakpakan ng Ginoo. Mauna nga, sakit ang kamatulan. No? Una, igsoon ko na ni Kristo. Ipalingkabutan sa simbahang Katoliko nga makabatuntag Biblia. Pangutan na, kung dunay pastor maglimot-limot sa imong panimalay ka mag-Bible study, kung sa may buhaton ninyo, hoy, tagaan tabog, tip, pag dunay pastor magsulod sa imong balay, pasudla, ayaw pag-ausap. Pag magwali ang pastor sa iyong balay, ingnan yung pastor. Sugot ko mag-Bible study ka sa kong balay ka pastor, basta na ay kondisyon. Before ta mag-Bible study, pastor Rosario Sata. Amen. Amen. Ingnan yung pastor, ikaw ang pinakawalang misteryo. Udagan ng pastor. Amen. Di na kinamabalik. Wala nga. Kita ang Katoliko kinahanglan magtuon ta sa mga pagtulunan niya. Dunay kalambigitan sa pagtuong Katoliko. Humto, nahibong ko sa kilid-kilid ba? Tunay mga pastor nga nagpagkutmot sa kilid-kilid sa iyo hindi panulti. Kung sa iyo pa nga mong ipanulti, kung naani mo ang kamaturan, musulod ka din eh. Mangutana ka. Argumentong kontrapaktong ng balit. All opinions are equals with the absence of evidence. Tulan na opinion tablara kung wakay pakitang ebidensya. Amen. Wala iksoon nga usa lang kasimbahan kitungkod. 60,000 kasimbahan tibuok kalibutan. Apan usa lang kasimbahan kitungkod ni Kristo. Amen. Wala nga. Dito bitaw sa Cebu. Oy. Kolosas 1:18, si Kristo ang ulo sa simbahan. O yung simbahan na uyang lawas, dili kini magbahin-bahin. Pangutana,
Nagbahin-bahin ba karon ang mga aprestante? Bisan ka ng burda, nagbahin-bahin man. Nay ones, nay tunis, nay trinis. Oy, kabalo mo anak. Awa mo kabalo. Ako kabalo ko anak. Sa Cebu manggali. Dahil simbahan nito nga born again. Ang pangalan sa simbahan, The Living Bread. Ang pastor, membro, debate. Nagtukob niya ang simbahan. Ang membro. Ang pangalan sa simbahan, born again, The Living Water. Iyaw ni mo. Kumatok ka nila, tubig dali. Oy! Wala isoon ko ni Kristo. Nga, nagtuo mo ang protestante, nagkaiusa sila. Oy! Wala, magkaiusa na naman. Dili para sa Katoliko. Nga dulo tayo marka. One Holy Catholic and Apostolic Church. Amen. Paano nga, usahay ang madali-dali sa mga pastor, masangyawan, kini rin Katoliko, sige yango-yango, inikmisa. Paano ni? Madali nila nga. Kaya kami kalyato, pastor, bawa. Unsaon yung pagkabig sa Katoliko? Unang pamagi na mo, kanang gitawag na mo, Arroz Caldo Patrol. Hey! Kaya mo Arroz Caldo Patrol? Feeding program ba? Magpakaon yan ng mga Katoliko. Kining Katoliko pag-invite o kaon, mato de. Ato mag-invite, sa mo tag-invite. Amen. Sa kalawang pamagi na mo, unsaon pagkabig sa Katoliko, pastor ba ko? Pastor missionary ko. Ikalawang pamagi unsaon pagkabig sa Katoliko, gitawag na mo na of compassion. Oy, kaya mo compassion? Nga mong simbahan na pa-eskwela sa mga anak, kinder, padulong college, libre tuition pay. Kin sa may Katolikong di bumalhin na. Oy, wala nga taghang Katoliko bumalhin tungkol sa kalawasan. Dili sa kaluwasan. Tungkol sa pagka-Kristiyan. Oy, ikatulong pamahagi na mong saan pagkabig sa Katoliko. Kalang gitawag na mo mga iksunog relief goods. Hello. Kalang relief goods nga, kaming pastor, putos may 5 kilong bugas, 5 kalilatang sardinas, quick chow. Among tagaan ni Katolikong tagsa na mo simba. Paghatag na mo sa relief goods sa Katolikong tagsa na mo simba, maingon din yung Katoliko, pastor, salamat kini pastor. May pagka-pastor, nakahatag ka na mo ani. Among liminister, wagyod. Tinodi. Maligsoon nga, ang kamatuuran sakit, pero makaayo kini kanato. Tungod kay ang Biblia hinaguan sa simbahang Katoliko. Without the Catholic Church, there is no Bible, because the Bible is the product of the Catholic Church. Mao na nga time na nininyo mga igsuon to mga dili Katoliko nga pangutana. Ngano man? Tungod kay Bro, Mars. naalay mo tubag sa inyong mga pangutana. Di ba na si Naman, Father Rosby? inyo pong dali-dalion nga, pangutanon, katulong mga Katoliko nga, huwag magay katikisyo sa sa kamo. Huwag magtuon sa pagtuong Katoliko. Pero kininong mga igsuon na ito, nga mga Catholic may defender, mga Knight to Columbus, katong mga naglihok sa simbahan, dili pangutanon. Amen. Nagkiingon sa Colosas 2:8, pagbantay ka mo sa lipat-lipat na pagtulunan nga ginawali sa mga tao. Kinsa man sila? Ikaduhang Pedro 3:18, ginatuwis nila ang pulong sa Ginoo, mga taong walay alamang. Kinsa to sila? Kadtong nigawas sa simbahan nga gituko ni Kristo. Asa mabasa? Unang Juan 2:18-19, mingon sa Kristo, mga anak, doon ang katapusan sa kalibutan, gisuginlan ko na kamo moabot ang kaaway ni Kristo. Nagdaladala sa pangalang Kristo, kaya atugikan siya sa atong simbahan, migawa sa atong simbahan. Pangutana, kaya ato daw, gikan sila sa atong simbahan, migawa sa atong simbahan. Kinsa man sila, ay kung inakita nigawas nila. Hoy, ang nigawas sila, nipahimangno si Kristo. Matthew 24:4-24, moabot sa ulahing mga adlaw ang magpasalaag sa katawan sa Dios, pinili nga katawan sa Dios. Unsa may gingon? Mga mini nga magtutulno, mini nga magpropeta, aron pasalaagon ang piniling katawan sa Dios. Naabot na ba ni karon? Stoy. Naabot na ba ka mini propeta, mini nga magtutulno, nagpasalaag sa katawan sa Dios, nagpahinbahin sa Katoliko na. Ang founder sa Mormons, iyang pangalan si Joseph Smith, bingon siya, ako yun, usa ka propeta. Tungkol siya Mormons. Ang founder sa Balista, si Ellen G. White. Kailan mo sa Balista? Katong di mo kaog baboy ba? Pero mo kaog saging na prito sa mantika sa baboy. Katong ingon po si Ellen G. White, ako yun usa ka propeta. Dunggan po siyang Felix Malalo. Kailan Felix Malalo?
Ako Ingon nagyakaw. doon siya, ako gyud kay anghel. Tiyaw ni mo, ang ko na. May pagko. Nadunggan mo siyang kibuloy, kailan mo kibuloy? To stop COVID, stop linog ba? Ingon si kibuloy, ikaw anghel, ako gyud kay anak sa Dios. Appointed son of God, tiyaw ni mo. Angko na sila. Gikan sa propeta, himong anghel, na himong anak sa Dios. Dunggan mo siya ito, Dinagat Island of Surigao. Ang Diyos ko na, taga Surigao, mutuo mo. Pistoy! Mutuo mo di. Kaya ang Diyos ko, taga Surigao, ilang ikuha sa acronym, Diyos, D-I-O-S, Diyos, Dinagat Island of Surigao, Diyos! Iyaw ni mo. Mula nga, magbantay kita sa uling mga adlaw, dunay magdala sa pangalang Kristo, magpalayo sa pagtuo, sa mining magtutullo, o mining ng mga propeta. Magpasalaag sa piling katawhan sa Dios. Kinsa lang pasalagon? Kining mga Katoliko nga inig Bible rally, maglakaw-lakaw ra. Kining mga Katoliko magyango-yango ra pag dunay mga Bible exposition. Tinuod eh. Wala mga igsuon ko ni Kristo nga usa lang kasimbahan ang gitukos to Ginoo. Mabitaw nga. Timalin niyo ha? Pistoy. Mailali mo nga kanang imong simbahan dili si Kristo katuod kung ang imong simbahan na rehistro sa Security Exchange and Commission. Tinode. Kung ang imong simbahan dunay SEC registration, di ko si Kristo katukod na. Lalo man, titulado, rehistrado, nagbayad og buwis sa gobyerno. Amen. Ang simbahan gitukod ni Kristo usara, wa magbayad og buwis sa gobyerno. Kung ang simbahan mo dili si Kristo katukod, buhat 17:24, dili magpuyo ang Dios sa simbahang tinukod sa tao. Amen. Kawang ba ang simbahang tinukod sa tao? Salmo 127:1, kawang lamang kung ang tao nagtukod siyang simbahan, gawas ko ng Diyos, nagtukod ni ini. Amen. Pawitaw nga, ang Katoliko, gigukod pag-ayo sa gobyerno, ang ipalisto sa SEC, ipalisto sa gobyerno, ang unang ginuon lang ang kaabag, giingnan ang kaabag, ato na ipalisto ang simbahang Katoliko dahil na kong membro. Kailangan mo ba yung buhay sa gobyerno? Ingon ng kaabag na. Di ko pasali ka na. Kaya pa rin. Gisugod akong padre. Atong padre. Pag-abot ni padre. Nidili ba po si padre? Gisugod akong bishop. Atong bishop. Ang gobyerno na abot yung bishop. Giingnan si bishop. Ato na ipanisto ang simbahang Katoliko. Kaya daghan ako mag-membro. Kailangan mo ba yung tax sa gobyerno? May tubag po si bishop na. Di ko pasali ka na. Gisugod akong kardinal. Atong mong kardinal. Pag-abot ni kardinal. Ingon mo si kardinal. Gisugod akong Santo Papa. Atong mong Santo Papa. Ang gobyerno na abot sa Vatican sa Roma. Ingon ang gobyerno sa Santo Papa. Paps, kay Papa man. Paps, ato na ipalisto ang simbahang Katoliko. Kaya daghan kayo membro. Kailangan mo bayad o buwis sa gobyerno. May tubag ang Santo Papa. Na, di ko pasalig ka na. Kaya padre mong founder. Asa ba ni founder Paps? Nagbakasyon pa. Nagbilin sa sulat Paps kano sa mo balik. Nagbilin. Asa mo ba sa Paps? Sa Biblia. Ikaduang Timoteo 4:1, mubalik na kuno sa maghukom sa mga minatay. Pagbalik sa mong founder, soktig buwis. Ito palakpakan ng Ginoo. Malekson, na ipanultiyon sa mga abogado, the one who allege is the one who provide the evidence. The one who deny the facts is the one who provide the documents. Amen. Malekson nga, di na ito magalan mo undang. Apa na pa kayo magkauban. Malekson, kini umas galagad nga, Brother Rosbel Hapo, no, papasalamaton sa dahil minor kayang sa nalingkamot nining mahitabo ka itong Bible exposition ang ato igsuon si Brother Raul Habian, no, nalingkamot nining atong mga atong palakpakan ang Ginoo na makapaton kita nining atong kompleto na magamit hinaot ka di lang ni karon kini umos ka lang Brother Rosbel Habo nag-ingon ka linyo kung ang imong problema sama ka nako sa barko ayaw ka bala ka igsuon kaya ang imong Dios sama kadako sa dagat. Balay ko ng Diyos hangtod sa kahangturan. Salamat kayo, Brothers B. Ha? Tinaw yung kayo, ha? Tinaw yung kayo nga ang tagiyag yun sa Biblia ang Katoliko. O wag nagngalan sa pulo nga Biblia, si Papa Siricios. So, ibalo na gid mo. So, kamong namalhin, balik na mo in taon. So, atong isunod ang ikaupat. Kuya, kay nang ikaupat, kay daghag relihiyon na nagisudlan. Oo, halos nasulod na gitanan. Pero, Katoliko na po karon. Manggiita na gyud kayo. So, gikan sa animism,
Iba mo siguro mo kanimisim. Na, sanggukon. So, dinatudugayan na ato na siyang pasultihan. Si Brad Alan Mijares. Daghang kaayong salamat, bro. Maayong hapon sa tanang katawhan sa Dios, niining malinawong siyudad sa Kabadbaran. Akong dakong pagtahod ngadto sa atong City Mayor niining maong siyudad, sa atong mga City Councilor headed by our City Vice Mayor, sa tanan nga mga barangay captain niining maong siyudad, sa atong kapulisan, barangay tanod, mga BHW, BNS, o sa tanang lumilihok sa simbahang katoliko, o sa mga Catholic Faith Defenders nga ani-adin hikaron, o sa tanan nga mga pastor usab, mga ministro, mga ansyano kung niya karon, sa tanan usab nga mga kaigsunan nato nga dili makalakaw kay naa sila mga responsibilidad diha sa ilang mga tindahan ug uban pa apan nakadungog nining lanog sa trumpa ug labaw sa tanan sa atong talahuron ug mahal nga obispo, Most Reverend Cosme Damian Almedia, Doctor of Divinity, sa atong Kura Paroko si Monsignor Roel Lasco ug sa mga associates nga mga kaparian ug kaninyong tanan nga ni adinhi maayong hapon mga igsoon. So siguro kini ang tulo nga higayon nga ni ako niining maong lugar. Kaniadto dinhi ako dili pa kini syudad. Daghan ang mga Bible rally nga among gihimo nining lugara 1990 nga mga panahon. Ug hangtod karon nagpabilin ako sa pagpangalagad kaniadto ubos sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines sa pagpangulo sa co-founder nga taga dinhi gyud sa La Union, si Brother Fernan Balaba Preselias Jr. Sumauto ang unang higayon nga naglibot kami, nagkandak o mga Bible rally ubos sa pagtugot sa pari nga na-assign dinhi largo dito sa Magallanes in the person of the late Monsignor Enrique Quizon. So sa ako nang giingon mga pipila na ka mga higayon nga ni ako ug ang ako na lang nga hangyo sa tanan nga mga katawhang katoliko kay kining mong Bible rally para mangyud kini kanato nga mga katoliko, kining katinawan sa pagtuong katoliko but namo nga i-refresh nasayod kami nga ang mga katoliko adunay mga gihambin, gitipigan nga pundasyon apan matigala kita sa Batakarunugunia nga makadungog kami sa krusada sa pagtuong katoliko, mga Catholic Faith Defenders, sa Catholic Apologists Movement of the Philippines nga adunay mga katikista nga namalhin sa laing tinuuhan. Sa Batakarunugunia adunay mga request madunggan namo nga adunay mga Eucharistic ministers nga namalhin sa laing tinuuhan. Unsa man di ay ang mga suliran niini nga anuman nga taliwala sa pagpangalagad isip kaabag, taliwala sa pagpangalagad isip katikista, taliwala sa pagpangalagad isip mga opisyalis sa kapilya, nganong aduna may hulga, nganong aduna may challenge, nga aduna pipila nganing ambak gadto sa laing tinuuhan. Sa mga daghang dialogue nga akong naagian gikan sa pagsugod akong pangalagad isip apologist, nasabtan ako nga taas-taas ang porsyento sa mga katoliko nga namalhin sa laing tinuuhan gumikan kay ang pipila kanila sa mga dialogue nga akong naagian. Ang indig niana sa diyang nasayod sa kamatuoran kahiubos sa mga leader, kahiubos sa kaparian,
Mao kini ang taas-taas ka porsyento sa mga butang sa ilang pag-ambak niini mao simbahang Katoliko. Pipila lamang ang muingon nga nagakaplag yung kabatuoran o klaro yun sa bala kasulatan. Apan kadaghanan ako balikon tungod kay aduna sila wa masabti sa leadership, aduna sila wa masabti sa mga pagtulunan sa simbahan. Mao na dito nakapenetrate ang ato mga kaigsuunan nga mga non-Catholics. So sa mga non-Catholics, amo kamong gipahibalo nga ang Second Vatican Council, dokumento sa simbahang Katoliko, nga kami, nga tigpanalipod sa simbahan sa pagtugot sa among mga kaparian, nga nahibaw kami, gitudluan kami, nga higugmaon nato, bisan pa og dili Katoliko. Sa ato pa, sa among pag-anhi karon, bit-bit dabo ang tiguha sa magpadayag sa kabatuoran, inawhak sa maghigugma ngadto sa ato mga igsoon nga naa sa laing pundo. Bisan pa kung nakadungog kami sa mga atake, mga false accusation, ug usa sa among mga objectives is to help edify and defend of our beloved Roman Catholic Church from the false accusation of our beloved Protestant brothers and sisters. Sa ato pa, igo lamang kaming mutabang. Ang adunay dako nga responsibilidad diini mao ang teaching church, ang church hierarchy. Apan kami nga mga lay sumala sa Second Plenary Council of the Philippines o ubang mga dokumento sa atong simbahan, maulang ang pagtabang sa pagtugot tungod kay wala man sa among capacity bisan gani ang pagsangyaw tungod kay mutudlo ang musangyaw. Klaro man ang direktiba sa atong Ginoo sumala pa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 ngadto sa 20. O Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 ngadto sa 16. Nagiingnan niya ng mga tinunan, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, o gisangyaw ang maayong balita. Ang gisugo niya niini, mauman ang mga apostoles. O ang mga apostoles, mauman ang mga pari. Kay ang gingharian sa mga pari, kagiingon sa pinadayag, si Kristo man, mismo ang Pangulong Pari, sumala pa sa Hebrehanon Kapitulo 3, versikulo 1, nga mao kini ang nakasulat sa Biblia. Mga igsoon kong Kristohanon, nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong padag-ingnan si Kristo, ang apostol o Pangulong Pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Sa ato pa sa pinadayag 5 Jesu, pinadayag 1:6, nga naghiskot og gingharian sa mga pari. Ang Pangulong Pari di ay mao di ay mismo si Kristo. Mao lang gidha kami nihugot niining authority. Sa ako nang gikaingon tuyo o tumong namo nga ma-refresh ang amo mga kaigsoon Katoliko o dili namo tuyo nga pasakitan ang mga non-Catholics. Apan unsa man ang nahitabo taliwala sa pagigugma namo nga extend to kanila sa spirit of ecumenism kanunay kabiya ginaatake, ginapasakitan, ginadaot ang mga pagtulunan. Unsa may buhato nato niini kung kita niya ni Ma'am Simbahan, nasakitan na kaayo kami. Apan bisa nasakitan kami nining mga ngapil sa mga pastor, gikan sa baba sa mga ministro, mga ansyano, ug uban pa mga leader sa mga non-Catholics nga ginaatake ang mga pagtulunan sa simbahan. Nasakitan na kami, apan bisa nasakitan kami, magpabilin kami nga mahigugma kaninyo, mao nang amo isulti kaninyo kung saan kabaturan. 2 Corinto Kapitulo 13 versikulo 8 sa Vulgata Latina Biblia, niingon si San Pablo, nun inim posumos aliquid adversus veritatem sed pro veritatem. So we cannot compromise the truth in favor of error. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Wala gayud kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kung dili ang pagdapit sa kabatuoran. Mao na kung unsa man ang among naipadayag gawa sa among personal nga testimony, mao lamang kana ang mga personal, apan ang among gihimo
walay among pagtulunan, akong palikod, gawa sa mga personal na testimony, kung dili ang pagtulunan nga among ipasibaw kaninyo, mao kini ang pagtulunan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Laktod ang inyong ubos ka mga alagad, nga niya din hikaron, igo lamang kaming muriiko. Walay kaugalingo namo nga pagtulunan dinhi. Ang among iriiko, mao lamang ang pagtulunan sa simbahan. Kung unsa kini ginatapig itagag mga false accusation, wala usap kami daig pahimo gawas sa pagdipinsa nini. Sumala pa sa unang Santo Papa sa unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 15 nga kinahanglan amdam ko mo kanunay sa pagtubag sa bisan unsa kay pangutana kaninyo apan himua kini ubos sa kaagop ug gata. Mao na nga kining maong Bible exposition, kining katinawan sa pagtuong Katolik. Aniya kami, ako hinunyagan na Katoliko, apat 15 katuig ka animism, usa katuig ka naminaw sa mapagtulunan sa Iglesia ni Cristo sa giingon na kagaina sa MC. Usa katuig ka naminaw sa mga pagtulunan sa Saksi ni Jehovah. Usa katuig ka naminaw sa pagtulunan sa Adventista del Septimo Dia. O sa akong college life, first year college sa University of Mindanao, o sa ako ka naminaw sa mapagtulunan sa born again Christian, apa na akong second year college, nakanisahin ako na mabalik, mo nang kitawag, sila Brother Paul, Pastor Rosbe, o guman pa si Pastor Sani, o mga converted, apan kining inyong ubos nga lakad, gitawag ang reverted leader sa mga non-Catholics, gikan sa animism, nakalisahin ako nga Katoliko gikan di atong akong pag-decide hangtod sa katapusang gutlo ako mag-alagad sa Dios ubos sa simbahan Katoliko. Mao nga dinhi kay naganam naman og kagit-git og muhayag na ang mga suga sa aniko nga nagsigana. Dili na siguro nako tas-on ang akong iistorya tungod kay base kanunay mga pastor nga gusto ka magwali. Kami nga mga sakop ni Cruzada sa pagtuong Katoliko hinid by Brother Paul San Pablo Alima, andam kami nga kung adunay magwali nga mga pastor tagaan namong panahon din. Kabao kami nga maminaw. Apan kabao pud kami nga mangutana human sa wali. Kay dili man pwede nga magwali ang pastor, magpaapit ang pastor o niya pagkahuman, dili siya magpapangutana. Lisod ka na, kay muuli lang na ko. Basig pamumbahan kita ni Ana, dauto na nga ito mapagtulunan niya, human muuli. So dili pwede. Kung muwali siya, ginahanglan nga manubak siya sa atong mga interrogation. Mao nga, kung adunay mga nag-decide, nga gusto mo paambit, welcome ni ining mao programa. Kung adunay gusto usab ka mangutana, welcome usab ni ining maong programa ang mangutana. Apa na mangutana, ipaila-ila lang ang inyong pangalan o ang inyong pundok o takadiin ka mo, mao lang siguro ka na ang buhaton kung adunay gustong mangutana nga nangita o katinawan. So dili na lang nakutason akong tapuson ang akong gamay nga pamahayag sa usa ka gamay nga statement na gusto nako nga inyong mahinumduman sa inyong pagpaguli nga bisan pa kung unsa ang atong nakapot sa edukasyon kay kini inyong speaker usa man ni ka commerce ni graduar sa komersyo, major in accounting. Kung ano na po yung mga uban nga nahimo silang mga panggiitan sa kolehiyo. Apan, kung kita nakatapos sa pagtuon sa kolehiyo, kung basahon nato tanan ang tanan mga libro, kung basahon nato kining tanan nga niya sa Biblia, kung basahon nato tanan ang tanang libro sa balaod, bisan pa kung memorize nato ang tanang libro sa balaod, kung dili kita abogado, wala sa atong rights ang pag-interpret ni Ana. Meaning,
mamemorize manato ang Philippine Constitution, kanang mga dokumento sa balaod, sama kanako nga kongkurso, komersyo, major in accounting, bisan pag-memorize nako ang tanang libro sa balaod, pero dili ako abogado, wala sa akong posisyon ang pag-interpret niyan. Iya kana nga trabaho sa Korte Suprema o sa atong mga law practitioner. So, sa ang Biblia usab, akong ipaabot ka ninyo, minsan pag-memorize nato kining tanang bersikulo o teksto dinhi, pero dili kita pare, wala usab sa atong posisyon ang mo-interpret niya. Sama sa gihimo nako nga anano si, nga ano na may mga ni-graduate ka cum laude, suma, manya cum laude kuban pa, nga ma-memorize at ang libro sa balaod, pero kung dili sila abogado, balik ko nako, wala sa ila ang posisyon sa pag-interpret sa libro sa balaod. Sa lain nga pagkabahid, memorize nato, ikaduha nako pagbalik sa pag-ingon, ang tanang mga bersikulo tikso sa Biblia, kung dili kita pari, kung dili kita authorize sa pari, wala sa atong posisyon ang pag-interpret din. Malakyas Kapitulo 2, versikulo 7, akong balikon, hula mo nagigamit, Brother Paul Kagaina, na tikso sa Biblia, katungdanan sa mga pari, ang pagtudlo o may tungod sa kaalam sa Diyos, kinahangdan ng katawhan adto kanila magpakisayod, kay sila man ang sinugo sa Diyos nga labing gamhan. Sa ato pa kami, igo lamang kaming nitapang, extended ang among authority, Filipos Kapitulo 4, versikulo 3, ning tapang lamang kami ubos sa otoridad sa atong local ordinary nga atong obispo sa Diocese of Butuan. So daghang salamat ug atong ibalik kini sa MC, basig daan ay buot mamahayag, basig daan na po'y gusto nga mangutana. Dito lang siguro na isa ka microphone, kaya ron dili yun mupit pa. Okay. Salamat kayo, Brother Alan. Kung karon ato nang sugdan ang open forum, no, welcome ang tanan Katoliko or dili Katoliko. Pwede mangutana dinhi sa tubangan. Ang dili Katoliko or Katoliko, pwede mangutana diri personal tindog lang diri ha. Ipahibalo kung sa iyang pangalan, kung sa iyang pundok ipasakopan o tagadiin siya. Kung di sa siya mulakaw, inighuman niya pangutana kay pwede mo sa mukalo at piso. Okay, sugdan na to. Naay mangutana. May pangutana diri Brad, i-address to Paul Alima. Pangutana, kanang tanan imahe sa mga santos ug imahe sa atong Ginoong Hesukristo ug mamamiri, ila ba nang tinuod nga imahe o buhat-buhat lang na natong mga Katoliko ug nganong na may imahe nga Hesus nga black? Kanang mga imahen sa atong simbahan nga nakakulit sa taas nga kasaysayan o kasigluhan, pananglitan si San Lucas gaw sa kapintor, naghulagway siya sa naong sa mahal nga birhen. So ma-assured nato nga kay ang simbahan naglawig man sukad na itong 1st century, doon na may mga eyewitness pananglitan kanang naong sa atong Ginoo. Doon na bagay nakita sa Ginoo nga makaingon kita ng ilang kinulit dagway sa Ginoo. Ang tubag, unang Juan Kapitulo 1 versikulo 1, nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi, ang pulong nga diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan, nga mo na si Kristo. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayon. So buti pasabot, ang Ginoo na ay mga eyewitnesses. Mo na nga ang mga larawan sa atong simbahan, makaingon kita nga mo nang dagway sa Ginoo
Kay ang simbahan, ang iyang katauhan, nakakita o nakahikap mismo kang Kristo. Para makasabot mo, pasabton ta mo sa ingon na init. Ang akong lolo, wala gyud ko makita. Pero nangutan ako sa akong mga iyaan. Mingon ko sa iyaan nga, tiya, unsa man gyud naong ni lolo. Mingon si tiya, kanang inyong uyuan nga si Joaquin, kung makita mo ana, mauna ang naong sa inyong lolo. So bisan pawala na si lolo, pagpakita ko kang sa akong uyuan nga si Joaquin, daw samara nga nakita nako ang akong lolo. Ug mao na giingon ni San Felipe sa dihang nangutana siya kung unsa man gyud ang naong sa Dios nga Amahan, unsa may tubag sa atong Ginoong Kristo. Dinhi sa Juan kapitulo 14 versikulo 9 mingon na atong Ginoong Kristo, dugay na ako nakig-uban kaninyong tanan, unya wala pa paday gihapon kamo makaila kanako Felipe, ang nakita kanako nakita usab sa Amahan. Ang Amahan, Exodus 33:20, wa gyud nakita sa Dios nga Amahan. Juan 1:18, unang Juan 4:12, wa gyud nakita sa Dios nga Amahan. Pero miingon si Kristo, Felipe, kung nakita ko nimo, nakita nimo ang dili makita nga Dios nga Amahan. Mauna nga tungod kay si Kristo matod sa Kolosas 1:15, siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios nga Amahan. Mauna nga bisan kita karon wala ta makita personally kang Kristo, pero sa dihang makita nato ang larawan ni Kristo ilangsang sa cross, makaingon kita nga mao kana ang larawan ni Kristo nganuman kay dunay mga eyewitness kauban ni Kristo sulod sa iyang ministeryo, nakakita mismo sa larawan ni Kristo. Matod sa unang Juan 1:1, nakita namo siya, nahikap namo siya. Mao nang usa ni ana, mao si San Lucas nga usa ka pintor ug doktor, nagdibuho siya sa dagway sa mahal nga birhen. Dayon kanang katakom, kanang tigumanan o lubnganan sa unang mga Kristiyanos, doon na sila'y mga hulagway ni Jesus, larawan sa mahal nga birhen o larawan sa mga apostol. Sigurado gayod nga nangutana ang early Christians unsa may dagway sa pagtutukod o sa atong Ginoo. Mao na natungod niya na nagkulit sila og handumanan sa dagway ni Kristo aron dili kalimtan ang Ginoo sa umaabot na kasaysayan. So makatubag kita kanang larawan sa mahal nga birhen, larawan ni Kristo, larawan sa mga apostoles, mao gayud kana ang larawan nga giampingan sa atong simbaan sa taas nga panahon. Kay kung mo reklamo mo nga di na maong larawan sa mahal nga birhen, di man na mao larawan ni Mao Mere, ang pangutana, kung di na mao, ipakita ko original. Kung di na mao nang larawan namo nga si Kristo, bakit ani sa iyang larawan? Nga original nga larawan ni Kristo. Kung di mo makapakita, paghilo mo. Kaya ang simbahan nga nabuhi sulod sa halos 2,000 katolik, nakatestigo siya sa kasaysayan sukad pa sa unang siglo, maunang makasiguro kita nga kanang larawan nga gi-prescribe o nahulagway sa atong simbahan, larawan gyud kana sa mahal nga birhen sa Ginoo. Kay lagi ang simbahan naglawig sa kasaysayan sukad pa niadtong unang siglo. Mao na ang tubag sa pangutanan. Turtotan. Salamat kay gaduhang pagod kay lubat na lubat. Doon lang kayo bro. Lubat. Ikaduhang pangutana. Ay battery dito?
Tinuod ba ng pulong nga once saved, always saved? Salamat. Tubag. Kung muingon kita once saved, always saved, kinahanglan nga nakaila kita sa tinuod nga Kristo. Sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, nag-ingon, nga walay laingalan sa langit o sa yuta nga makaluwas, gawas sa ngalan ni Jesus. So nagisgot kita kang Jesus. Kung kaluwasan ang atong isgutan, sa ato pa kinahanglan klaro nato si Jesus. Ang pangutana. Ang Kolosas 1:18 nag-ingon, mahitungod kang Jesus, nga Christ is the head and the church is His body. Sa ato pa kining Jesus di ay nga manluluwas, nga mo'y miluwas ka nato, nga nag-ula sa iyang dugo, tungod sa paghigugma ka nato sa Dios. Sumala pa sa 1:3:16 ka nag-ingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who ever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Kini nga Jesus di ay, nga mo'y nagluwas ka nato, nga mo'ingon ang uban, nga once ka kita giluwasan ni Jesus, luwas sa kita kanunay, dili kita mo bulag, ngadto kang Jesus, o gadto sa simbahan nga iyang gitukod. Sa ato ba usa ka imposible kanang giingon nga once saved always saved, kung ang kanang nag-ingon ni anak dili sako sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mateo 16:18 hinumduman nato nga nagtukod ang atong Ginoong Kristo og simbahan. O sa iyang pagtukod og simbahan, ang tanan gusto niya nga mabutang diha sa iyang simbahan. Ang Judas Kapitulo 1, versikulo 3, nag-ingon ang balaang kasulatan, minahal nga mga higal, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo, mahitungod sa kaluwasan nga atong naangkot. Gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. Sa ato pa kadtong pagtuo nga nagsukab sa mga apostoles. Efeso Kapitulo 2 versikulo 20. Nga mato pa ni San Pablo, natukod kamo sa patukuranan nga mao ang mga apostoles din si Kristo mao ang pangulong pato sa pamata. Sa ato gihatag gadto sa katawhan sa Dios ang kaluwasan. So kung dili kita sakop ni unsaon nato pag-ingon nga naluwas ta kita kung nagawas kita sa mystical body of Christ. Hinumduman nato ang Efeso Kapitulo 5 versikulo 21 ngadto sa 23 nga ang pagaluwaso ni Kristo mao mismo ang simbahan nga mao ang iyang lawas. Ang Buhat Kapitulo 2 versikulo 46 ngadto sa 47 nag-ingon si San Lucas sa Buhat nga nagpadayon sila sa magtigo, nagkain sa Diyos, nagpikas-pikas sa tinapay o sa matag adlaw gidugangan sa Diyos ang pundok sa mga taong nangaluwas. Kung ato kining lison na kining maong tikso sa Biblia, Buhat Kapitulo 2 46-47 ang katapusang versikulo 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Sa ato pa ang nagpikas-pikas sa tinapay o ang mga tao ngayong katawhan nga naay apostolic succession nga naa dito, mao ang nakaambit sa kaluwasan. Mao na nga atong hangyon ang muingon nga luwas na sila. Once ka sila luwas na sila. Dili kada applicable kung sila wala masakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. So mao to ang tubag sa pagutan. Siguroon nato ang assurance of salvation. Wala kita mo ingon nga kita Katoliko
luwas ta 100%. Naluwas kita 50% apan ang 50% ato pang trabahonon. Hebrehanon 12 ngadto sa 13 nga nag-ingon og 2:12-13 sa Hebrew, work out your salvation with fear and trembling. Kitang mga Katoliko trabahoon nato. Naluwas ta kita 50%, naa kita assurance. Ang kulang na lang nato ang binutan ang pagpuyo ug maayong kinabuhi. So mao to ang tubag sa pagutana. Daghang kayong salamat, Brad Alan. Natubag yun. Kinsa mo matong ganahan mangutana, duo lang dire sa tunga. Duo lang. Ay lagawaw. Samtang naapa sila. Buhay lagi mo pangutana. Sige, panang pangalan? Unsa nga sikta o taga-disa? Kaya murag gabi naman sa mayong gabi sa tanan. Di Katoliko ko, kaya ikaw lang nangyinig no, di pangutana ba kay kadunay mo kumakadungo makakita sa kanabitaw ko ni Father Darwin nga kita pag kanunay tang kining magrosaryo ang mga fallen angels sa mga yawa marapukpuko ng ilang ulo. Ang ako pangutana kini, ang mga anghel kay espiritu man nganong ubate man sila sakit nga spirit man sila. Mao to brad. Daghang salamat. So ang mga anghel ko no espiritu man nganong mubati man sila sakit. Adunay daghan nga mga definition sa pain. Naay pain of loneliness, kanang sakit baya kung mingawon ka. Sakit baya kung aduna kay minahal sa kinabuhi kapasipatan. So mao na ang pipila sa mga hinungdan ngano nga adunay giingon nga kasakit. Kay gani kanato kita mismo nga mga tao sumala pa sa Hebrehanon kapitulo 9 versikulo 27. Ang komposisyon nato body and soul. Pero as to physical death nga definition, physical death, it is a separation between body and soul. Sa ato pa humanian ang separation sa Hebrew 9:27 nag-ingon nga man is appointed to die once and after death is judgment. Sa ato pa kining espiritu, di ba espiritu? Kung masipyat siya nga agiyang sala ikabatay sumala pa sa unang Juan 5:16-17 nga namatay siya physically nga under sa state of mortal sin. Sa ato pa sakit yun kaayo kung maadto siya sa impyerno bisag espiritu siya. Mauna nga kita nga mga Katoliko isip usa ka Biblia, isip sakop sa estado sa militant suffering ang triumphant church. Ang triumphant kato mga santos, Deuteronomio 33:3 kadagingon, the saints are in the hands of God. Ang mga santos atua sila sa kamot sa Dios. Ang church suffering mauna na sa purgationem peccatorum. Hebrehanon kapitulo 1 versikulo 3 sa Vulgata Latina. O kita nga mga buhi, the church militant, ano na kita'y daghan ng mga kasakitan. Ito kaya ano na kita'y daghan ng mga pagsulay. Mauna isip o sa kapabilia sa Diyos. Adunay gitawag o anthropomorphical sa biblical figure of speech. Nga usahay ang atong pagbati, ipasangil nato nga mo'y pagbati sa pipila nga buot datong pahinungdan. So gitawag na anthropomorphism. Bisan tuod ang katong nagistorya mao'y nibati apat tugod kay usa ka na sa mga biblical figure of speech. Mao na usahay mapabati na sa tinguha nga dili unta pasakitan, dili unta panabas-tabasan ang ilahan o uban pa nga atong gitamod
nga mga santos nga mo'y unang nag-ulak sa ilang dugo aron mulipang ug mulambo ang Kristyanismo. Angay nato gayud sila nga pasinunggan. Dili nato sila angay pasakitan. Angay nato silang pasinunggan ug handumon. Sumala pa sa Sirach Kapitulo 44, versikulo 1 ngadto sa 2.